Dito po tayo sa ikalimang wika nung nabayubay si Jesus sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi niya, nauuhaw ako. Amen? Praise God, purihin ng Panginoon. Guide your Holy Spirit in the name of Jesus. Kailangan kita, Lord, dahil ang sabi mo sa John 15:5, walang magagawa ang tao kapag hiwalay sa inyo. Kailangan lagi kami nakadikit sa inyo upang magkaroon kami ng maraming bunga. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nauuhaw ako, sabi ng Panginoon. Alam po natin, ang Panginoon po ay nauuhaw siya sa pag-ibig sa atin. Amen? Praise God. Dahil noon po, sabi niya, nauuhaw ako. Pero ang problema dito, hindi siya binigyan ng tubig. Ang ibinigay sa kanya, maalat, yung alak na maasim. Amen? Bakit nagawa nila yun noon? Ngayon, imbes maparito ang ating Panginoon pag iligtas tayo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, bibigyan tayo ng buhay na kalugod-lugod at kasiya-siya. Nung naparito ang ating Panginoong Isus, hirap, pag-uusig ang naranasan ng ating Panginoon. Wala lang noon siyang kasiyahan, wala siyang kaligayahan. Dahil ang lahat ng tao doon, lahat nagkasala, walang matuwid kahit isa. Amen? Amen. Pero salamat sa habag ng Diyos sa atin. Itinutuwid tayo dahil may habag siya sa atin. Noon wala pa pong nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya walang nakakaalam. Mula nung ipinangaral ang salita ng Diyos, marami na pong nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Isa po tayong pinalad ng ating Panginoon. Dahil isa po tayong pinili niya. Kung titingnan po natin, ang naranasan po ng Panginoon noong unang mga araw, nilalait po siya. Kaya, pasalamat tayo kung lalaitin niya tayo. Minsan ginagamit yung ating asawa, ginagamit yung ating mga kasambahay. Pero sabi ng Panginoon, Matthew chapter 12, verse 32. Okay, sabi dito sa 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging ang panahong ito o sa panahong darating. Kaya, ang mga taong walang salita ng Diyos, nilalait pa rin niya tayo. Kahit sa panahon ni Noe, sinabihan pa si Noe, sira ulo si Noe kasi nagawa ng arka ng kaligtasan doon sa bundok. Okay lang po yan sa atin. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit, ang pagsabihan natin, mga buang aging tayo. Amen? Okay lang po yan sa atin. Kasi ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat sana tayo ang maghirap, hindi siya. Tayo ang magbabayad ng ating utang. Dahil makasalanan ang bawat isa sa atin. Kaya nga, binago tayo eh. Kung hindi tayo binago ng ating Panginoon, wala tayo dito. Amen? Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, patawarin yung ating nagkakasala sa buhay natin. Hindi, wala namang perfecto. Amen? Si Lord Jesus lang ang perfecto noong nagkatawang tao. Pero anong sinabi sa Isaiah chapter 50 verse 6? Isaiah chapter 50 verse 6. Grabe ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hindi ako gumanti nang binubugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi nila alam na ang Panginoong Jesucristo ay galing sa langit. Amen? Naparito para tayo bigyan ng pagpapala, kaligtasan, inaalok niya sa atin. Pero, anong ginawa ng mga tao? Pinahirapan po ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sinusuntok pa siya. Pinagkaluno pa siya. Amen? Pinagkaluno ang ating Panginoong Hesus.
Nirulaan pa siya sa mukha. Pero hindi siya kumibo. Hindi siya nag-react. Kahit anong ginagawa ng Panginoon sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Pero tayo makakarinig na tayo ng mga salita, akala na tayo. Amen? Dahil wala tayong kababaan doon. Ang gusto ng Panginoon, tularan natin siya. Marunong tayong magpakumbaba. Kung mayroong aaway sa atin, mahinahon tayo. Sino pa pang aaway sa atin kung sasabihin mo lang, mahal ka ng Panginoong Jesus? Wala naman tayong ibang sanggalang, ang Panginoong Jesus lang. Amen? Kasi noong unang mga araw, sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 8 to 9, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan yun. Sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Mayroong inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Amen? Hindi pa nakikita, hindi pa naririnig ng ating tainga. Praise God. Sa lahat ng umiibig sa Panginoon, may pag-asa po tayo. Amen? May pag-asa po tayong lahat, sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Amen. Praise God for yun ang Panginoon. Nung nagmahal ang Panginoon sa atin, siya ang unang nagmahal sa atin. Bago tayo nagmahal sa Kanya. Nung nakilala na natin siya sa pamagitan ng mabuting balita. Amen? Kaya sa lahat po ng nagmamahal sa ating Panginoon. Ano yung sinabi doon sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Amen? At hindi tayo mapapahamak. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon lahat ng tao maligtas. Amen? Lahat ng tao makarinig ng mabuting balita. Dahil ang mabuting balita ang siyang makapagligtas sa bawat isa sa atin. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kay isang anak ng ating amang nasa langit. Walang ibang pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Sa pangalan niya, pwedeng yurakin natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung ginagalang mo siya, iniibig mo siya, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pero mo sa pangalan ni Jesus, ginawa niya ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Lahat na nakikita sa mundong ito, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang salita lang. Amen. Ganon kakapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya ganoon na lang ang sinabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 20, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Huwag nating sabihin na inaaway ka, aawayin din natin sila. Dahil sa Panginoon, ibigin natin ang ating kaaway. Para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko, nagkukulang tayong lahat. Pero ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Dahil sa ating pagkukulang, minsan nagkakasakit tayo. Minsan naghihirap po tayo. Kaya lahat ng mananampalataya sinubok kung marunong ba silang magpakumbaba. Marami ngayong mananampalataya, higit pa sa hindi mananampalataya. Kasi kapag narinig na ng salita, sinusugod na. Praise God, kaya ingat po tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. Sa John chapter 4, verse 34, ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsubo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. Amen? Naunawaan po natin? Ang kalooban ng Panginoon ay ang tuparin. Sino bang tumutupad sa salita ng Diyos? Yung umiibig lang sa Kanya. Yung ibang hindi na natinanggap ang
salita ng Diyos. Pero yung tumanggap, ibibilang naman yun ng anak. Pero mo, anak tayo ng katatasan. Samantalang wala pa tayong salita ng Diyos, anak tayo ng Diablo. Pero sa habag ng ating Panginoon, naging anak po tayo ng Diyos ng kataas-taasan. Kaya lahat po ng narito, anak ng Diyos, amen? Sa lahat ng tumanggap. Amen. Praise God. Ang gusto ng Panginoon ko pa rin, isagawa po natin ang ating nakita. Hindi po yung magbasa lang tayo, tapos na. Gusto ng Panginoon, isagawa po natin ang lahat ng nakita natin sa Biblia. Sa Biblia, mayroon pong huwag. Mayroon din pong, anak, gawin mo. Bilang paalaala po sa atin. Naintindihan po natin? Ito po ang tunay na pagkain, dala-dala natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ito mawawala, hindi masisira. Ang pagkain na ito spiritual. Kaya ito po ang pinakamahalaga. Marami pong mga mananampalataya hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kumikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa 30, yan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Akala nyo ba yung Santa Cena? Napakahalaga po yun. Kailangan bago natin makipag-isa sa pagkain, sa tinapay at saka vino, hingi tayo ng tawad, magpalinis tayo sa ating Panginoon. Patawarin mo ako, Lord, bago isagawa po natin ang pag-inom o pagkain ng Santa Cena. Kaya kung hindi natin pahalagaan ang salita ng Diyos, marami pong, kahit noon mayroong simba ng simba. Pag uwi naman sa tahanang mura naman ng mura. Sabi ko na sa ano yung, ganyan ba ang turo ng Panginoon sa atin? Pagmumura? Ang pagmumura, pagpupuri yan kay Diablo. Kaya iwasan po natin ang pagmumura. Kaya maraming sakitin, nanghihina. Bakit tayo nanghihina sa presensya ng Panginoon? Kasi balimbing pa po tayo eh. Minsan lang, amen? Andiyan na tayo sa Panginoon. Pero nadadaya pa tayo sa mga bagay na makasanlibutan. Kaya masakitin tayo. Gusto ng Panginoon siya lang. Hindi pwedeng maglingkod ka sa sanlibutan, maglingkod ka sa Panginoon. Hindi po tayo kalulugdan yan. Kailangan sa panahong ito, magpakainit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ganoon na lang ang sinabi ng Panginoon sa Amos chapter 8 verse 11, na sabi ng Panginoon, pinairal ko sa sanlibutan ang uhaw at gutom, hindi sa pagkain, kundi sa espiritual, sa salita ng Diyos. Ipairal ng Panginoon sa atin na mauhaw tayo magutom. Kasi pag nauhaw ka na nagutom sa salita ng Diyos, nandoon ka sa mga Bible study. Alam mo, minsan nag-iikot kami dito sa lugar na ito. Iilan lang ang tumanggap sa Panginoon. Alam mo, minsan nakakalungkot. Pag nag-aaral ka pa lang ng salita ng Diyos, pagod ka na. Pero dahil sa Panginoon, kung paano may glorify ang Panginoon sa buhay mo. Praise God. Salamat na lang sa Panginoon dahil wala mo ibang ginagawa sa bahay. Nakababad po ako sa praise ng Panginoon. Kaya doon pa lang ako sa Liti. Linggo lang ang pananambahan doon. Nadama ko talaga ang uhaw at gutom. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, nakikipagrelasyon po tayo sa Kanya. Kaya huwag po tayong mag-atubiling makipagrelasyon sa ating Panginoon. Makikipagrelasyon tayo sa pamagitan ng pananalangin, sa pagpupuri ng ating Panginoon. Yan ang nais niya. Gusto ng Panginoon, mauuhaw tayo sa presensya ng Panginoon. Lagi po tayo, lalo na kapag malapit ng dumating ang ating Panginoon sa Hebreo 10:25. Matagal pa ba ang Panginoon? Nung isang linggo lang ang pinag-aaralan namin, yung malapit ng wakas. Malapit naman talaga ang wakas ng pagdating ng ating Panginoon. Wakas ng mundo, ang mundong ito, wakasan na ng Panginoon dahil hindi ang mga tao, balilang wala sa Kanya. Ando doon na yung mga salita niya, ipinalagayap na kahit saan nagpunta. Pero iilan lang ang tumanggap, iilan lang ang naniniwala.
Minsan araw lang ng linggo. Ang hiningi ng Panginoon sa atin. Minsan ninanakaw pa natin ang araw ng linggo. Para lang tayo yumaman. Tandaan po natin, kung ikaw, halimbawa, kung ikaw hanggang dyan ka lang, kung yalaman ka, bahala na ang Panginoon sa buhay natin. Kung yalaman man tayo. Dahil yan ang plano ng Panginoon sa atin, na umunlad ang ating buhay. Lagi ka lang magpuri, lagi ka lang makikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya ang tagutom, sabi ng Panginoon, pinairan niya ang tagutom. Pinahirapan po niya minsan ang mga tao. Kasi minsan nakalimot na, araw ng linggo wala. Kaming mga lingkod ng Panginoon, hindi lang araw ng linggo. Kaya nag-aaral po kami para magkaroon ng mga Bible study, para lagi kaming handa. Pero may tumanggap pa. Mayroon tumanggap, tumigil na. Ang salita ng Diyos, hindi natin pagsawaan ang salita ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon lahat ng tao maligtas. Sana ganun ang salita ng Diyos. Hahanapin ng mga tao para magkaroon ng silang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang pagkain ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Kaya bigyan po natin ng panahon para magbasa. Joshua 1:8, marami pong sabi ng Panginoon, pagbulay-bulayan ninyo araw at gabi upang magtatagumpay kayo. Kung gusto natin mahabang buhay, gusto natin magtagumpay, magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos araw at gabi. Yan ang pagkain. Hindi po yung magbasa ka, hindi mo pa nga naintindihan, wala na. Okay na, tulog na. Pero sabi ng Panginoon, Awit chapter 63, verse 1 to 8. Ito na lang po ang ating conclusion. Amen? Awit chapter 63, verse 1 to 8. Sabi ng Panginoon, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap ang uhaw kong kaluluway. Tanging Ikaw nga ang hangad. Amen? Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen? Pero mo, yan, naghahanap po ang Panginoon ng uhaw ng kaluluwa. Amen? Amen. Yung laging nauuhaw, nagugutom sa presensya ng Panginoon, yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya purihin kita, O Diyos, at parangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen? Sa verse 5, itong ating kaluluway, tunay na masisiyahan, magagalak, na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Sa verse 7, ikaw ang aking tumutulong sa tuwina, kaya ang iyong pagkutkok, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa, sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyong nakasandig. Amen? Sa 8 lang tayo. Kasi mahaba na. Kaya, ang hinahanap ng Panginoon sa atin yung nauuhaw tayo lagi. Kung andyan ka lang naman sa bahay, gawin mo siyang kapahingahan. Babad ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kahit mag-awit ka lang ng His Lord, maya-maya, matouch ka na ng Holy Spirit. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang Panginoon, hinahanap yung nauuhaw, nagugutom sa presensya niya. Amen?